Okay, so bagong series po tayo ngayon at andito tayo sa Rising Sun. Kasama natin si Ivan Torres. Please introduce yung Rising Sun. Yes, so Rising Sun is yung woodworking company na main product is doors and jambs among other wood products. So Rising Sun is more focused on yung retail arm ni Summit, which is more focused naman on wholesale operations. Kasi lumber. Yes. But basically same company lang naman na woodworking. Ayun. So basically from the lumber, ginagawang doors and other products. Yes. Ayan. So kaya ho tayo andito kasi isa sa lagi nilang ginagamit na wood ay yung mahogany. Yes, mahogany which is marami rin nagtatanim at marami pa rin na-harvest na mahogany dito sa Pilipinas. So sawak na sawak siya sa agribusiness. Factory visit tayo ngayon sige. Showcase ng mga capabilities namin as a company. Alright, let's go. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. If I'm not mistaken, nasa around 4 hectares? 4 hectare yata. Yeah, like yung buong compound. And then, operation mo is roughly around 500 plus personnel. Wow. Yun. And yung doors, lahat yan, no? From high-end, mid-end, low-end, meron lahat, no? Yes. So, meron kami mga standard na designs namin. So, yung mga pre-made na yun. So, mga standard sizes, standard designs. Pero meron din kami yung mga custom. Kuha kami ng customized na like yung mga malalaking doors, ganyan. So yung mga sobrang mga church door, mga main door, gano'n. And then yung mga customized design, then pwede kayo mag-cater sa mga ganong orders. And gaano kadami yung production ninyo? Gaano kadaming doors ang nagagawa nyo? Per month, approximate siguro nakaka mga 10,000 doors. Wow! So per day mo, sa mga 300 plus per day mo. Wow! Yeah. Okay, daan lang tayo mag-start. So medyo magulo ngayon kasi nag-loading sila in preparation for mga deliveries for tomorrow. So, aside from yung mga wood products namin, meron din kami mga modular, mga cabinetry. So, ayun, cabinetry. And then, itong nasa likod natin ngayon is yung storage namin sa mga finished products na mga lumber. So, yung mga kornisa, mga moldings, and yung mga smooth na lumber na. Itong mga to is ready to use na, ready for whatever use na kailangan ni customer. So ito more on, ito yung mga pupunta dito, yung mga lumbers, sila yung bumibili sa inyo, yung mga lumbers. So mga hardware, gano'n. Hardware. Or minsan din nga, yung mga contractor, gano'n. Diretso na yung mga contractors. Mga engineer, architect, gano'n. May mga iba dumidiretso rin sa amin. Or mga end user, meron din mga end user na dumidiretso na rin. So, yun. And different purpose na to, kung ano man yung need nila. Yes. So, ito is largely storage ng mga finished products na tangile. So, aside from mahogany, meron din kami mga tangile. Majority ng gawa namin is mahogany and tangile. Which is yung tangile is imported? Yes. So, ang nasa-source lang namin locally is yung mahogany. Mahogany. Yes. So actually, itong tangile is okome. Okome yung species niya, which is imported from Africa. Parang tinatawag lang namin tangile kasi first off, very similar silang dalawa in terms of characteristics, appearances, gano'n. And secondly is yung
I guess, product recall ng mga tao. Kasi mas familiar sila sa Tangile and Okome is medyo foreign, medyo kakaiba. So, hindi nila alam kaagad yung, kumbaga, hindi nila kilala kaagad yung pangalan. So, the Tangile is the local version? Yes. So, ayun. And gaano kadaming mahogany yung ginagamit ninyo? About 30 containers worth per month. Wow. Pero, I mean, may konting variation, pero around that figure. Hindi lahat ng stocks namin is fast-moving. So, for example, may mga iba na fast-moving products na minsan, the next day lang kinukuha na. Nakuha na kagad. Minsan, siguro, at the most, 1 week gano'n. Pero yung mga iba na medyo slow-moving, inaabot din ng months. Or, I mean, as per demand. Kasi nag-a-adjust din kami ng production as per demand ng sales namin. So, kung yung particular product na to matagal, so less Konti din lang. yung production. Oo. Yeah. Okay. So, it's the same lang din dito, no? Makikita Yeah. natin. So, different products lang, pero mostly same ano lang naman. Ivan, kayo ang biggest. And, Yes. Wow. I guess so. Ayun. So, ito yung mga cornisa, gano'n. So, yung mga iba dyan. Cornice kasi actually medyo, I guess, hindi na siya as popular as before. Kasi ngayon parang mas uso na yung mga mas plain, minimalist design. yeah, Mga minimalist. plain, mga square lang. So, meron ka dyan yung mga cornisa na yung medyo makadati pa na design. Yun. Pero ginagawa pa rin namin and accommodating din naman sa mga newer designs. Gano'n. Gaano kabilis ba yung pag-change ng trend ng design? Well, it's hard to say din kasi meron din kaming mga design na literal years na and up until now, mabenta pa rin siya. Mabenta pa rin. Pero meron din na parang nauso lang siya for 2 or 3 years and then naumay na yung mga tao, gusto nila ibang design na naman. Meron. So, depends din talaga sa demand ng mga clients. Dito makita natin yung mga hindi pa package na mga doors. Kasi QC to eh. So inisa-isa nila ma-check na okay tong walang mga tama, walang damages gano'n. Kasi pagdating doon, yung sa kabilang warehouse naman, puro balot na. Anong ginagawa nyo doon sa mga nare-reject? Binabalik Babalik sa siya sa production. Yeah. So kasi since kami yung manufacturing mismo, meron kaming freedom to parang ito hindi siya up to standard, balik mo siya sa production floor, rework mo before malabas dito. Kung pumasa sa QC, saka siya mapunta sa warehouse, saka siya mapunta for sale na. So for example, walang natatapon. Yes, as much as possible, we aim for yung zero waste na wala kaming nasayang na kahoy. As makita natin mamaya dun sa baba. Ito is yung sample ng mga jams namin. Ito yung yes, ng door, sa nagkakabit ng door. So ito naka-pre-cut na kami. Yung for easier assembly rin. So dun makita natin yung ano ko lang din, storeboy ko lang sila saglit. So kung gaano kalakas yung demand for doors, yun din yung demand nito. Kasi hindi mo may kakabit yung door pag wala to Yeah. Pero actually napansin ko rin na medyo mas mabilis din yung labas namin ng jams. Yeah. So ganito siya. Naka-pre-cut siya para when it comes time to installation, fix mo lang siya ng ganito. And machine cut to. So, perfectly precise, no? So, yung accuracy niya is within 1/10 of a millimeter. Wow. So, yan. Naka-perfectly fit lang siya. Ayan. So, doon na sa mismong site, buuin. Yes, so pagka kunya i-deliver siya, is ganyan na lang. Ganito na lang siya. So, I mean, compact yung packaging mo. Yeah. Easier stacking. Easy to transport. Yeah. Kasi unlike yung pagbuo siya na nakaganon, mahirap siya i-carga sa truck. Yeah. Diba? Pag ganito, ayan.
100 plus set na kagad yan. Ganun. Wow. Oo. And then, dito din natin yung mga ibang doors. At sige. Ivan, katagal dito sa business? From 1980. 1980? Yeah, 1980 pa. Hindi ka pa pinapanganak? Hindi pa ako pinapanganak yan. So, ito yung isa sa mga mahogany doors namin. Ganda. Yeah, ito yung standard na solid door design. One of the standard door designs namin. Ayun. Ganda niya. Ito yung mga modern na to, no? Yes, yes. Actually, ito yung isa sa mga mas bagong design namin, which is ginawa namin nung, I guess, 3 years ago, mga ganon. And still, sellable. Yeah. Oh. Ganda. So, yun. Ito yung yan. So, solid wood siya. Solid, no? Yeah. Pero, kung mapapansin nyo is, hindi siya totally na solid na in the sense na one slab of wood siya. Engineered siya. Kasi kung ganito ang construction mo is, first off, mas matibay ka. And secondly, maiwas mo yung warping and movement ng kahoy. Kasi kung for example, yung buong slab siya, naggaganon. hindi mo rin siya source eh. Wala ka rin mga source na mahogany na ganyang kalaki. Diba? Na, so, yung mas matibay siya, iwas ka ng warping and then, ayun, yeah, engineered basically yung niya. Ganda. Yung construction niya. Ayun. Ganda ng design. Oo. And this one? Ito, ganoon din. Ito naman is tangile. Panel door naman to. Pero ganoon din, engineered siya. So, Engineered din? Oo. Pero kasi ito, individually, na machine mo yung parts na ina-assemble mo na lang siya. Pero for example, itong panel na to, hindi siya isang buong piraso lang. Okay. Laminated siya. Yan, Laminated into smaller, Pero halos hindi makita, yeah, oo. Kasi as much as possible, color match yung namin. Kino-color match namin yung individual pieces. Yeah. Yun. Mabili rin to? Yes. Considered modern pa rin to? Actually, ito is custom na design ko. Custom design? Oo. So, ito is for one specific client na ni-request yung ganitong design. Na-design kasi nito parang yung original design nito is may arc yung isang side, pero pina-straight na lang niya. Ganda. Yun. May ito rin yung mga iba. Ito is mga customized na doors din. Ayan. So ito is most likely double door ang design nito. Double door. Oo. Ayun. Ganda rin. So yan, dito lahat sine-check na every detail, na tama yung detail ng door, up to standard yung quality ng gawa. So for example, may mga tama, may ganito, mamarkahan namin, ito, babalik siya sa production. I-rework to. Itong na to. Kaya siya may mark na ganyan. So minsan may mga ganitong tama siya. So kakalasin ulit to? Well, depende naman sa niya. So mga iba kailangan kalasin ulit, mga iba yung konting retouch lang, okay na. I think ito baka kaya sa retouch to. So minor eh. Oo. Usually naman kasi pagdating dito sa QC area is minor na lang siya. Kasi lalo sa mga standard na designs. Yeah. Oo. Galing. Magkano yung ganito? Ivan? Ganyan kasi hindi ko kayo masaya. Hindi mo kabisado. Okay. Hindi ko kabisado yung mga Sa pricing. sales yan, sa sales. Oo. Hindi ako bagay sa sales eh. Si Luigi, anong role niya? Si Luigi is more of administrative. So, mga Administrative sales, siya, okay. Mga finances, yung gano'n yung hawak niya. Oh, I see. So, usually sa kanya ko pinapasa yung mga sales na questions eh. Pero pagka production manufacturing side sa akin. Oh. So, as per production ng lumber, meron kang talagang makuha mga offcuts. Okay. Mga rejects. So, minsan yung mga ganito, mga kaputol, mga tapyas sa mga kain, mga ganito lang. Yan. So, itong mga to is ginagamit namin as fuel source. And yung hindi namin ma-consume is binibenta namin as fuel source din. So, ito is, as far as I know, may kumukuha na ito na paper mill. Paper mill and then finifeed nila sa boiler din nila. Okay. So, ito is roughly 1.5 na 10-wheeler full.
So, mga 1.5 week worth of fuel din nila yan. Grabe, walang sayang. As much as possible, ina-aim talaga namin na walang sayang. Mhm. Kasi aside from itong mga off-cuts, pati yung mga ultimo yung sawdust, Yeah. may bumibili rin eh. Madami rin yan, di ba? Oo. Yung sawdust. Oo. Anong ginagamit nila sa sawdust? Alam ko purpose? is ganoon din, panggatong din. Panggatong din. Ito is paper mill, yung sa sawdust naman is parang sa paper din eh actually. Mm. Oo. Ito Ito naman yung storage namin sa mga doors and jams. Ito na yun. Yeah, same dun sa kanina. Ibang product lang. Ito yung mismong door na Yes, gawa na. So ito yung sabi ko sa'yo kanina na balot na. So wala na kayo masyadong makakita na. ano. Yeah. Oo. So yan, naka-proper tagging na siya and then naka-sorting siya per stack, per row, gano'n, na individually per design. Ayan. So itong mga to is pasado na kay QC. So balot na siya, ready for sale, ready for sale, ready for dispatch na. Oo. Ang dami. Medyo marami rin. Paano yung importation nyo ng wood? Tuloy-tuloy? Yeah, consistent naman is, ang importation kasi namin ng wood is by volume. Mhm. So parang may set volume kami na, for example, per year, and then yung chop-chop nila yon into say how many shipments per month, gano'n. Oo. Tapos yung local, yung mahogany, Same din. paano yun? Paano yun? Hindi kayo direkta sa farmers, di ba? May consolidator na. Oo. Kasi yung mahogany rin kasi, wala kang isang source na kaya mag-supply ng ganong volume. Ng ganong volume. Oo. So kaya minsan dito, isa dalawang container, sa'yo isa dalawang container. Meron. So may taga-source talaga. Yeah, meron you. din. And then aside from that, meron din kami mga reliable na sources na from before na kinukuha din namin. Pero yun nga, I mean, as per what's available lang din sa kanila. Oo. Dito naman is more of yung parang sorting namin nung mga off-cuts. So kaya dyan yung puro yung mga maliliit na kahoy, yung mga pinipilian na kung ito pwede pang gamitin, ito pang gatong na, or whatever, as kung ano yung kailangan, ano yung kailangan. So let's say for example, yung mga ganitong cuts, iniisipan mo saan mo gagamitin? Pwede pa kasi magamit yan eh. So kahit yung mga ganyan, Mga ganito. nagamit pa namin yan eh. Mamaya, pagbaba natin doon, mapakita ko yung kung saan napupunta yung mga iba dyan. So ito, sinusort nila yan per size para mas madaling gamitin yung grabe yung trabaho. Kasi yun din, sa volume ng consumption namin is, I mean, kailangan daily mo rin na-sort yan kasi kung hindi, Matatambakan. Oo. At mag-accumulate ng space yun pag hindi mo na... Yeah. So kunya, ganyan, naka-bundle na siya ng isang sukat lang. Pwede na gamitin lahat na So pag may na-develop kayo na product, pwedeng alam mo na kagad saan kukunin yung... Oo. Kasi kunyari, yan, ito mga gamitin for ventilation. For example, ito mga gamitin for jam, ito mga gamitin for door, mga ganun. Ikaw ang nag-design ng to be efficient yung operations as far as the production is concerned? Or based doon sa years of experience? Yun din, kasi largely through trial and error din, I guess. And then, nag-a-adapt rin kami as for... Kasi, initially, nag-start kami sa manual. As in, manual, literal na... as in, isang machine lang, na ito, pambiyak lang, ito, pambutol lang, and then tao lang nagtutulak, ganon. So, mag-a-adjust yung production mo kung what's available na technology mo. And then, as throughout the years na nag-improve kami ng mga machinery, nag-improve kami ng mga equipment, nag-improve din yung process namin. So, yun, naging mas efficient, naging mas mas na-maximize mo yung material, gano'n. So, super modern yung mga equipments? Super high-tech, modern? Yeah, may ilan na high-tech equipments for yung syempre for mass prod, for accuracy of work, and then yung may quality rin kami na hinahanap. Pero meron din mga ibang machine na not so
modern, not so high-end. For, I guess, more basic Yeah. na need. trabaho. Yes, more basic needs. Ganun. Grabe. Imagine mo, ang laking, pag hindi mo ginamit to, ang laking loss pa rin to. Yes. Pera pa rin to. Oo, exactly. Ay, mga ganito, na kasi mo, per piece niya is mababa lang yung halaga niya, pero as a stock Sa na dami, ganyan, yeah. nag-a-add up siya eh. Diba? Kasi kunyari, for example, yung mga ibang, mga Sash Factory, gano'n, na hindi sila masyadong, I mean, not too, naman, pero kasi, hindi na available yung technology sa kanila minsan. So, kunyari, mas prefer nila yung mga bigger slabs of wood or mas easier to work with. So, kaya mga ganito, minsan hindi nila masyado na-utilize or Tapon nila or panggatong na nila. Again, depende rin kasi minsan sa karpintero, di ba? So, dito pa baba, marami na puro mga machinery sa siya. Like for example, ito is pang-cut lang din for uniformity of lengths niya. Para lang to pantay-pantay din. So, yung mga sinort kanina, etong nasa kanan, And kakat mo sa lahat, kakat pantay-pantay. niya ng pantay-pantay. Ito na yung output niya. Oo. So, mostly is pinipilian yan eh. Kunyari, yung mga iba na dulo na sira na gano'n, puputulan. Oo. Para yung, eto, malinis lang yung mga gamit namin. Ito mga tawag ganito. Oo. Oo, yun, yung mga ganito. Yan. Kakat yung mga yan. Ikakat niya. Oo. Malinis nga naman na. Oo. So, ito, Parang mas madali na siyang trabahuin. ready to use na naman. And then, instead of yung 10 piraso ang wastage mo, yung maliit lang na dulo lang na yun. Yeah. So yung mga paleta namin, sa din namin ginagawa. Kasi ang lakas din ng demand namin sa mga paleta eh. Talaga? May order ng paleta? Hindi, sa amin lang to. For your Oo, use? yeah. So every few weeks, wala kami ng a couple hundred for personal use lang talaga namin. Pero yun nga, yun din. Ito, puro mga offcuts lang din namin yan eh. Oo. So again, yung in line with no wastage na production din. Dito naman is storage ng mga raw, I mean, hindi pa na-process na wood. So, mga rough lumber pa. So ito yung mga dumating from the source. Yeah, oo. So, eto, kasi tinatag namin siya ng pintura sa dulo for Okay. easier identification din. Aha. So, itong mga nasa kanan is mga okome, mga tangile. Ito nasa kaliwa is mga mahogany. Ito mga ganito? Yes, oo. So, ito yung unprocessed pa siya, pero na-dry na. Na-dry na. Kasi dumarating sa amin yung mahogany is sawn timber. So, basa pa siya. Tapos kami na nag-dry, and then bago namin siya ipaprocess. So may ano rin kaya, drying machine din? Yes, sa next na building natin. So, ito is dried na, and then for ayun nga, so sort na nila for example, specific widths, kagaya nung itong mga to, specific widths, specific lengths, and then may mga kanya-kanyang pupuntahan na process yan. Wow. Ang dami yung mahogany. Pero may mahogany din kayo imported? No. Local na yan. talaga, yeah. Ibig sabihin na dami nagtanim ng mahogany sa Pilipinas? Yes, oo. Kasi actually marami naman talagang plantation ng mahogany. Yun nga, yung alam mo lang kung paano siya i-source. Yeah. Oo. Saka yung syempre yung kailangan yung proper na plantation kasi actually may na-encounter kami before na technically plantation nga siya, kaso nga lang yung kumbaga yung process niya is hindi masyadong okay, like masyadong magkakalapit yung Yeah, yung cultural management niya. So in the end is yung Maliliit yung lumber timber. mo, maliit, pangit yung quality, and then hindi naman siya masyadong, ang dami namin reject sa kanya. So pero may mga iba rin naman, nakarami ng mga ibang kinukuha namin naman is maayos naman. So ito yung mga binibigay nila na products. Ito yung sinusort na nila. Mahogany ba is a hardwood? No. No. Parang gitna. Yeah, Hindi rin siya soft. Medyo soft wood siya.
Kasi unlike Nara which is hardwood, or yung dati na ginagamit dati ng kamagong. Kamagong which is hardwood din. Ganun. Nakita ko yung furniture nyo na kamagong. Yes, yung yung dyan sa office, yung isang table doon. Which is luma na yun eh. So like, I guess almost 10-year-old na yung table na yun, na kamagong. Na up until now, maganda pa rin siya. Na, I mean, very durable talaga. Na, ayun. Ito yung ito yung kiln dry and boiler namin. So yan yung mga chamber, yan yung boiler mismo. So dito namin niluluto yung mga mahogany. And dito rin napupunta yung mga panggatong namin, yung mga offcuts na panggatong. Offcuts. So, ayun. So, ito yung mga kumbaga, ito yung mga linuluto. So, hindi, itong naka-open is nag-aantay yan sa next batch. Next batch nung luto. So, yan is mga basa pa. Basa pa yan? Oo. So, pupunuin nyo lahat to? So, itong muna sa left side is mga nakasaradong chamber is yan yung mga ongoing. Gaano ba katagal yung process ng cooking? Normally is mga 21-24 days. Talaga? Yes. Ang drying mo. And then, may hinahabol kasi kami na moisture content nung wood, which is 8 to 12%. Yun. Wow. What do you call this one ulit? Ito yung mga chamber nung sa kiln drying. Kiln drying. Kiln drying. So, wow. Ito siya. Pati yung imported, inaano nyo rin siya? Kinocure din? Hindi na? Yung mga imports kasi, well, yung mga okome, mga tangili namin is dried na siya. Dried na? Pero yung mga hardwood namin, yun yung mga raw pa, so kami rin nag-dry nun. Ano yung mga hardwoods ninyo? Hardwood namin, marami kasi kami ginagamit na hardwood. Like for example, yung mga okan, mga padok, which is from Africa. Na yun yung mga medyo kakaiba yung grain, kakaiba yung haspe niya. So medyo distinct na designs pwede siya gamitin. So, medyo mainit dito kasi well, ongoing ang process din niya eh. Mahirap ba mag-manage? Mas mahirap i-manage yung tao. Yung tao? Kasi yung machinery madali lang eh. Yung process mo madali lang. Yung tao yung dito yung lamination na lamination, yeah. So pwede yung lamination sa thickness or lamination sa width or yung finger jointing sa length naman. So for example, ito basa pa eh. So tingin lang tayo. So ito yung finger joint ng length niya. So, pwede mo siyang, yung dalawang kahoy mo na maiksi, pwede mo siyang dugtongin ng ganyan. Okay. Ganyan. Grabe. Ito yung magiging niya. So, ang advantage mo kasi pagka ganito is less tendency ng movement, less tendency ng warping ng kahoy. Kasi kung kunya, isang solid piece na mahaba, mas mabilis siya mag-bend. Oo. Pero pagka ganitong maiksi lang siya, hindi siya nag-bend. And ang tendency niya is pagka ganito, yung red, two separate pieces siya, magkukontrahan din yung galaw niya, lalo na sa mga laminations. So, ganito is less likely na mag-warp. So, mas tuwid siya kadalasan. So, high-tech machine to. Yan. Actually, ano lang siya eh. Yung nakaset up lang yung talim mo, and then tutulak mo na siya para makuha mo itong makuha mo na siya. Yan, ito. Ayan. Ito na yung finished product niya. Pantay-pantay siya. And then yung ano mo is yan yung kanina, yung mga pinagpuputulan nila, di ba? Not necessarily pantay-pantay sila lahat. Kasi idudugtong mo naman. So pwede siya kahit varying lengths. Basta importante, yung dulo mo is pantay-pantay siya. Yeah. Ito na oh. Nilalagay niya ng
So, para i-compress siya para mas kumagat yung pinaka-joints niya. Yun na siya, isang buo na siya. Isang buo siya kagad. Tingnan natin. Magbubuo siya. Yan, may glue na yan. Ayan o, may glue. Ganun lang siya. And then, ano niya. Yun na. Grabe. So, ganoon lang. Kumusta yung strength nito? Ano yan? Yung strength, yung tibay niya. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.